Welcome ulit dito sa mini video series natin about Caltech sa EE Professional Subjects. So bago nga pala tayo magsimula, no? Kung wala ka pang review center para sa REE Licensure Examination, try mo sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So you can message us on our Facebook page para malaman yung mga rates namin sa aming mga review packages. So yun, nadaanan na natin, no, kahit papaano yung paggamit ng Mode 3.2, which is yung linear regression. At nung last episode naman is yung Mode 3.3 or yung quadratic regression. So para dito sa video 7 natin, sa Caltech series, ang dadaanan naman natin is exponential regression. So kasi 'di ba, may mga parameters sa EE na kung saan yung two variable, 'di ba, yung relationship nila, yung paglaki or yung pagbaba niya, hindi natin siya pwede i-pattern sa isang linya. Kundi pwede natin siya i-pattern sa isang exponential curve or logarithmic curve. Pero yun, ayon sa ating manual na calculator, no, kung ang pattern niya is exponential curve, mode 3.5 ang gagamitin natin. Pero kung logarithmic, ayun, so mode 3.4. So yun, sa mga selected na topic natin sa EE, papasok dito yung energy growth rate or let's say sa power plant or yung pag-discharge ng mga energy storage devices sa transient analysis natin. Bali, para dito sa video na to, doon muna tayo sa energy growth rate. So ayun nga, as per instructional manual ni Canon Calculator, yung mode 3.5 is exponential regression. So meron siyang equation na y is equal sa a e raised to bx. So yun, yung a natin is yung starting point ulit. So pareho lang ito ng y-intercept natin. Na siya yung magiging value kapag yung x is 0. Eh di ba kapag nag-e raised to 0 tayo, eh 1 na yun. Okay, kaya mangyayari yung y is equals to a. Yung susunod naman natin is yung Euler's number or approximately, no, yung 2.718. So ito yung ginagamit, no, bilang base speed ng kalikasan sa paglaki or pagliit ng mga data natin. And then yung b is yung growth or decay. So kapag yung value ng b mo is naging positive, ibig sabihin growth siya. So negative naman kapag decay. So ito yung mga typical formula natin, no, for growth and decay. So kapag growth nga, katulad siya nung nasa calculator manual. Okay, yung y is equal sa a e raised to bx. Pero kapag decay naman, ayun, kapag nagpa-solve ka ng b coefficient dyan sa regression analysis, malamang negative yung lalabas. Kasi siya ay nag-decay. So yan, katulad rin ng linear regression para sa exponential growth and decay, ang kailangan lang natin is 2 points. So makapag-define ka lang ng 2 points, may papattern niya na yan sa isang exponential curve. So in the same manner sa growth, ganun din, bigay ka lang ng 2 points, ayan, mapapattern niya na yan sa exponential growth. So tandaan, katulad nga ng sabi ko, no, dapat maganda pa rin yung base foundation natin bago tayo gumamit ng Caltech. At minsan, tingin ko naman yung mga ibang problem, parang kahit hindi mo naman siya i-caltech, no? Kahit shape solve lang, pwede na. Which is yung gagawin natin sa susunod na problem. Pero i-try lang natin i-harness, no? Kung ano ba yung kayang i-offer sa atin ng mode 3.5. So yan, bali meron tayong dalawa. So para sa energy growth rate, yung energy natin is equal sa initial power multiply dun sa exponential and then yung growth rate multiply by time. Tapos, sa susunod na episode natin, yung pag-discharge naman ng capacitor. So, dito, di ba, makikita natin yung sign ay negative. Okay? Kasi siya ay nag-decay. Pero number one, meron tayong ma-observe. Okay? So, sabi nga natin, di ba, kailangan natin ng 2 points. Basta makapag-set ka ng 2 points, mapaplat na kagad yung exponential curve.
Pero may something special dito sa exponential regression, okay? Kasi nga, di ba, kapag nag-e raised to 0 tayo, syempre, ayun, e raised to bx. Eh kung yung x mo is 0, kahit anong number pa yan, di ba? Okay? Magsi-0 na yan. E di e raised to 0. Eh di ba, ayun, kapag tinrigger natin yung e raised to 0, is equals yan sa 1. So, ano ibig sabihin nun? Yung y nagiging equal sa a. Meron ka na kagad predetermined value. Or let's say, sa mga ibang problem, kapag hindi niya na-define yung initial value ng power or ng voltage, pwede naman natin siyang iset as 1. Okay? So, ibig sabihin, may isang part ng data mo do sa exponential regression na pwede mo na kagad i-define. Kapag yung time is equals to 0 or yung x is equals to 0, alam mo na kagad yung value ng y. Pwede mo na kagad ilagay siya sa data mo, okay? So, parang ibig sabihin sa problem, bigyan ka lang ng isang data, pwede na. Kasi yung isang data is predetermined agad. So, yung parang sa ano lang natin, di ba, sa induction motor, yung kapag yung slip nagsisiro, kapag yung ns is equals to nr. At yung kabila naman, di ba, yung slip ay 1 kapag yung nr is equals to 0. So, mga predetermined sets of data sila. Okay? So, ngayon, gawin natin, mag-solve naman tayo ng problem dito sa exponential growth rate. Okay? So, in a certain country, the energy consumption is expected to double in 10 years. So, calculate the growth rate. So, itong problem na to actually, kaya mo naman ito i-solve ng ng shift solve lang. Okay? So, sabihin natin, yung time natin is 10 years. Okay? Tapos, yung energy consumption daw dodoble. Okay? So, kung yung P natin is 1, edi malamang yung W natin is equals to 2. Any number na ilalagay mo dyan, dodoble. Kung i-assume natin yung PO is 2, edi malamang yung W is equals to 4. Or kung i-assume natin yung paunang energy or yung paunang power pala is 3, o di ba kapag dumoble magiging 6. So kaya sabi ko, di ba, maganda siguro na yung initial natin pwede natin iset sa 1. Kaya kapag sinabi niyang double, edi times 2 lang or 2. Kapag sinabi niyang triple, edi 3 kagad. Okay? So ngayon, gamitin na natin yung formula. So W is equals to yung initial power and then ayan, exponential growth rate. So katulad nga ng sabi ko, ayan, pwede mo naman siyang i-shift solve. So yung energy natin is equals to POET. Okay? So ayan, bali 2 is equals to 1, di ba? E raised to, okay, yung growth rate multiply by 10. So ang pwede mong gawin dyan is gumamit ka ng no, ng laws of logarithm or ayun nga, kung tinatamad ka, pwede ka naman mag-shift solve. Ayan, let's say yung gawin natin, i-shift solve natin siya. So, 2 tapos e raised to yung x multiply by 10. Ayan, diba? Shift solve. And so, syempre, struggle ng onte. So, tignan natin, no, kung makukuha ka niya kaagad. Hala, sobrang tagal. Ayan, no? Ayan. So, nakuha na natin. Yung growth rate is 0.6069 or 6.9%. Okay? So, ayun. Katulad nga ng sabi ko, pwede naman isalpak yung problem na yun sa shift solve. Pero let's say, ayun, try natin gumamit ng mode 3.5 para salpak-salpak ka tapos makuha mo agad. Kasi kapag shift solve, depende sa starting point mo, pwedeng sobrang tagal. Okay, so mode 3.5. So, tandaan, di ba, y is equals to a e raised to bx. At yung formula natin, di ba, w is, ayan, p o e raised to alpha t. So, ibig sabihin, di ba, lumalabas yung x natin is nagper-pertain sa time and then yung y naman natin is energy or w.
ayun na nga 'di ba, kung yung time natin is equals to 0, yung energy is equal sa power, o 'di ba? Eh, kung 1 'to at time is equals to 0, yung energy natin is 1 din. Ito yung sinasabi nating predetermined sets of data. Or puwera na nga lang kung i-define ng problem yung initial power. Kung ano man yung value nun, siya ilalagay mo dito. Pero dahil walang sinabi, mas madaling gawing reference natin ay 1. Okay? At ayun, pagkatapos 'di ba, yung energy natin is dodoble daw kapag yung time is 10 years. So with that, meron na tayong dalawang sets of data. At tandaan, 'di ba, sa pagtapat natin ng dalawang equation, lalabas yung growth rate is B coefficient. So ang gagawin lang natin sa problem natin is isasalpak natin yung data and then i-call out natin si B. Kasi yung B is growth rate, yung B coefficient natin. So ngayon, try natin. So ayan, mode 3, 5. So yun, kapag 0 yung time, yung energy mo is 1 or base. And then, nung nag 10 years, di ba, yung naging energy mo naman is 2 na doble. Okay? So with that, pwede na tayo mag-press ng CA or AC. Okay? And then, hugutin natin si B coefficient. So, apps, okay? 8 and then 2. Di ba yung B natin is yung growth rate. So, ayan, yung lumabas nga is 0.069. Okay? So, same sila ng answer. Yun nga lang, pick your poison. So, syempre, di ba, kung yung pinapa-shift solve mo is exponent no Euler's number, eh malamang babagal siya ng onte. Pero yun, kung gusto mo ma-harness, no, yung stat mode ng calculus mo, ayan, pwede mo naman gamitin yung mode 3.5. Pero tandaan, dapat yung nature ng mga pinagagamitan natin nito is exponential talaga. Or pwede mo siya itapat dun sa equation na pinlot sa'yo ni calculator na kapag exponential regression, ganito yung itsura niya. So yun, sa susunod na video episode natin dito, no, sa Caltech, ang isusunod naman natin is yung decay, yung pag-discharge ng capacitor. So hope na sana marami kayong natutunan dito sa saglit na discussion natin, no, about sa Caltech, dun sa exponential regression. So ayun, see you sa susunod na episode. Bye!